ayaw nila siyang kilandin. Bahagi ho, iba yung kilala at iba yung kinikilala. Pagkakataon na tayo hinahamon ng pong kapal na sa kanilang kaisipan ay sabi nga, saan siya kumuha ng galing sa kanyang mga ipinapahayag. Gawa ng kanilang hindi pagsampalataya ay hindi naman gumawa si Jesus ng maraming kababalagan doon sa kanyang sariling bayan. Kaya sabi nga, ay sa bahagi ng ating pagninilay ngayon, siguro, pag tingnan natin yung alin, yung how do we treat our kababayan, paano natin itinuturing ang ating mga kababayan. Ito baga ay pagturing katulad ng ginawa ng mga Hudyo kay Jesus. Yung pagkaunawa, sabi nga natin, ay yung uri ng pagtingin o kung tawagin natin ay perception. O kapag sinabi natin ay yung akala. Kasi hindi naman masama yung kababayan eh. There's nothing wrong with kababayan. Kaya lamang, sabi nga, ang problema ay alin, yung pagtingin, yung pagkilala. At kapag ang pagkilala mo sa iyong kababayan ay minamaliit mo, katulad dito na ipinahayag sa Ebanghelyo, hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos kay Jesus. Ano yung nakita ng mga Hudyo kay Jesus? Anak yan ng karpentero. Katulad din natin yan. Kasi taga rito yung kanyang mga kapatid. Sinabi natin kapatid, yun ay tawagin natin ay malawak ang kaisipan. Pwedeng kapatid na talagang isang ina, o pwedeng kamag-anak, pinsan, pamangkin. So, yun yung pagkaunawa ho sa salita ng mga Hudyo. So, bahagi ho na kung saan ay yun ang kanilang nakita kay Jesus. Hindi yan supernatural. Yan ay katulad lang din natin. Kaya ano yung nakita? Hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos kay Jesus. Ano yung nakita nila? Yung pagkilos lamang ng tao. Kaya kalimitan nung babalik-balik tayo sa tinatawag nating perception. O kung tawagin nga natin, kung tawagin ko, sa salita natin ni Alin, ito yung akala ko. Kasi akala ko yun yung tao lang. Hindi kumikilos ang Diyos sa taong yan. Kaya yun ang kuminsan ang sabi natin akala, perception. Hindi yun talaga. Nakikita nila yung pinakarurok ng pagkatao na Jesus. Kasi nga, nakabase tayo sa akala. Kasi tamad tayo mag-imbestiga. Tamad tayo mag-aral. Tamad natin kilalanin ang bawat isa. Kung tawagin nga ay alin, tamad tayong kilatisin ang bawat isa. Sino ba talaga ito? Talaga bagang ito ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling? Kumisan gano'n kahit na anak, kumisan may mga magulang na pinabibigla. Bakit buntis na pala yung anak nila, hindi nila alam?
na nila yun. No? Kasi nga, bakit? Ay, hindi nila nakikilatis. Or, sabi nga natin, ay sila'y napagtataguan. No? O, bahagi ho. No? Or, maaari din naman, may nahalata na, kaya lamang, sabi nga, ang tinitingnan lang natin ay alin, we are denying the facts. No? Ating hindi tinatanggap ang mga katotohanan na sa gitna ng ating mga mata. No? Yun ang nangyari kay Jesus. Kaya, pagsabi yan, sa Jesus nakapangangaral, saan sabi niya, saan kumukuha ng karunungan ng taong ito? No? Sila ay nanatili na naman sa wonder. No? Sabi nga, sapagkat ay hindi po problema yung tinatawag natin yung dinideny natin, yung katotohanan na sa gitna natin. No? Hindi nila makita kay Jesus na rin. Kumikilos ang Diyos kay Jesus. No? At yun naman ay trabaho naman yun ang tinatawag natin biases. No? O pagkiling. No? Ano tawag dito, pagkiling. Kapag paborito mong anak, minsan hindi mo nakikita yung ginagawa niyang kalokohan. No? Pero yung hindi mo paboritong anak, mas nakikita mo yung ginagawa niyang masama. No? Kasi bahagi ko yun. No? Yun ang tinatawag nating bias. No? May pagkiling tayo. So, pero sabi nga natin ay iyon ay ilan sa mga pagkakataon kung bakit hindi natin nakikita ang tunay na katatayuan. Particular sa Ebanghelyo natin natin, hindi na nakita si Jesus na ito yung pag-ahari ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung kanilang pinagbasihan ay yung kanilang karanasan na gawa ng karanasan ng pagiging tao. At yung kanilang hindi pagkilala o ang kanilang pag-ayaw kay Jesus, gawa ng kanilang pagkiling laban sa Kanya. Hindi mo dapat tayo naapektuhan ng pagkaunawa natin ng katotohanan base lamang sa emosyon. No? Dapat makita natin yung alin, ito'y tama. No? Kahit ayaw ko sa iyo, pero dahil ikaw ay tama, tama ka. No? Yun naman yung kinakailangan natin maunawaan. Sa atin yan, yung mali, nagiging tama. Kasi bakit? Gusto kita. At yung tama ay nagiging mali. Kasi bakit? Ayaw ko sa iyo. No? So, ay bahagi ho. No? Anong namamayani? Yung akala lang natin. No? Nais kong tawagin yung sa salitang akala natin. No? At pinanahanan natin na rin, manatili yung ating akala. Masama bang mag-akala? Hindi. No? Pero yung akala, hindi mo pwedeng manatili na lamang na akala. No? Kinakailangan malaman natin ano yung tunay. Ano yung tunay. Kaya hindi nila nakilala si Jesus. Hindi na nila nakita yung tunay na si Jesus. Bakit? Kasi hinayaan nila yung kanilang sarili na maniwala sa kanilang akala. No? Kaya kahit na nagpapagaling si Jesus sa mga may sakit, nangangaral ng mabuting balita, bumubuhay ng patay, no? Hindi nila makita yun. Kasi ang kanilang pagbasihan ay alin, yung kanilang sariling pagkilala kay Jesus. Hindi nila nakita yung alin, yung tunay na si Jesus.
At yung ipanalangin natin sa harapan ng Poong may kapal. No? Panalangin natin sa harapan ng Poong may kapal. No? Kapag ito po kasi yung problema natin ngayon sa lipunang ginagalawan natin, hindi lang po tayo, no? Worldwide. Hindi lang sa mga Pilipino. No? Pero kung minsan makita natin na tayo na umuhay sa rin based on perception, not on reality. No? Ay kinakailangan natin, ipanalangin natin sapagkat paano natin lalong makikilala ang pagkilos ng Diyos? No? Paano natin makikilala kung sino yung totoo at peke? Paano natin makikilala kung niloloko tayo o sinasabihan tayo ng totoo? Kasi hindi tayo gumagawa ng mga pagkilos na makita talaga yung tunay na sitwasyon na kinabibilangan natin. No? At sana hindi po yung idulungan sa harapan ng Poong may kapal. No? At turuan natin ang mga susunod na henerasyon. No? Turuan natin yung mga susunod na henerasyon. Kalimitan sinasabi ko nga sa mga matatanda. No? Kasi lumaki ako na may matatanda, marunong kumilapis, no? ng uri ng pagkatao. No? Ay ngayong panahon na ito parang nawawala. No? Kasi ang nakikita ay alin, hindi yung kanyang tunay na pagkatao. No? Ang nakita ay panlabas na pagkilala ng tao. No? Kaya mag-ingat po tayo. No? At ito yung ipanalangin natin sa harapan ng Poong may kapal. No? Kasi baka mamaya, hindi rin natin makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi baka mamaya, tinitingnan lang natin ni Erin, pagkilos ng tao. Yung pagkilos lang natin. Kaya baka mamaya, sabi nga, pinalampas natin ang pagdaan ng Panginoon. Sayang. Bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Napakahalaga po man din. Ng pagpaanyaya na ipinapahayag ng Poong may kapal. At isama po natin ngayon sa ating mga panalangin na yung unang Biyernes ng buwan ng Agosto. No? Na malampasan natin yung mga bagay na nagpapakitid ng ating kaisipan sa mga bagay, tao, ang pangyayari at sa ating pakipag-ugnayan